Marami ang mga magulang na nagsasabi sa ngayon na ang kanilang mga anak ay tila wala pang mga plano para sa hinaharap. Ngunit kung minsan ay kabaligtaran ito. May mga estudyanteng nasa murang edad pa lamang pero labis na ang pagnanais na magtrabaho agad, subalit ang problema ay walang tumatanggap. Kagaya na lamang ng bida sa videong ito na wala ni isang tumanggap sa mga pinag-applyan niya sa kadahilanang may autism siya. Subalit walang dahilan upang sumuko dahil ang anumang pagkabigo ay maaaring maging simula ng isang matagumpay na hinaharap. Kaya naman kaibigan, samahan mo ko sa videong ito mula umpisa hanggang dulo na tiyak magbibigay ng aral at inspirasyon. Si Clay Lewis mula sa Brisbane, Australia ay pinangarap na makakuha ng trabaho sa kanyang murang edad na 16 na taong gulang. Ayaw niyang igugol ang mga araw niya sa harap ng computer. Kaya naman nagpasya siyang ilaan ang kanyang libreng oras sa paggawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang at sinubukan ng binatilyo na makahanap ng isang part-time job. Siya ay may autism at yun marahil ang dahilan kung bakit napakahirap matupad ng kanyang mga plano. Siya ay napakaresponsable, tapat, masigasig na tao. Subalit nagsasalita siya ng may kaibahan ng kaunti sa karamihan. Kung minsan ang kanyang reaksyon sa ilang mga bagay ay maaaring kakaiba. Marahil ang mga sinubukan niyang pasukan ng trabaho ay bumase lamang sa mga nakikita ng kanilang mga mata. Ipinapalagay nila na wala talagang alam si Clay at hindi magagawa ang mga gawain. Sa tuwing siya ay may gustong pasukan ng trabaho ay lagi siyang umuuwi ng bigo sa loob ng 2 taon. Marahil kung iba ay susuko na, ngunit hindi ganoon si Clay. Ang kanyang huling pagtatangka na makakuha ng trabaho ay noong 2018 sa isang fast food chain na tumanggi na tanggapin siya. Sa puntong yun, napatanong si Clay sa sarili kung ano ang susunod na dapat niyang gawin. Hindi na tungkol sa pagkuha ng trabaho, kundi kung ano ang lugar niya dito sa napakalaking mundo. Isang araw, iminungkahi ni Clay sa kanyang mga magulang ang ideya sa pagnenegosyo. Kahit na medyo mahirap sa umpisa, suportado pa rin siya ng mga magulang. Yun ang naging simula ng kumpanya ni Clay na ang serbisyo ay paglilinis ng basurahan. Maaaring isipin na hindi magandang ideya, ngunit trabahong marangal pa rin ito at kailangang gawin ng isang tao. Nag-isip si Clay ng magagawa niya na walang kakompetisyon at hindi nangangailangan ng puhunan. Simula noon ay naglilibot siya sa kanyang mga kapitbahay araw-araw pagka-uwi galing ng paaralan. Nag-aalok siya sa lahat ng kanyang serbisyo sa paglilinis ng basurahan. Nagulat siya dahil marami agad ang tumanggap ng kanyang alok. Hindi ito masyadong mahal para sa kanila. $10 lamang para sa bawat isang customer. Para sa kanila, mas madaling magbayad kay Clay kaysa maglinis ng kanilang sariling mga basurahan. Hindi ito madaling trabaho, lalo na sa tag-araw. Napakahirap sa simula. Alam natin na ang mga basurahan ay may masamang amoy at maraming mga langaw at iba pang mga insekto. Napakahalaga para kay Clay na mga naaamoy dahil siya ay sensitibo sa mga ito pati na rin sa mga ilaw at mga tunog dahil sa kanyang sensory disorder na meron din sa mga taong may autism. Nang maglaon ay nagkaroon na siya ng kumpletong kagamitan sa paglilinis at naging mas madali na para sa kanya ang trabaho. Namangha ang kanyang mga magulang dahil nakapagsimula na ang kanilang anak ng sariling negosyo at kumikita na rin. Sa kasamaang palad, kahit nasa Australia ang antas ng kawalan ng trabaho ng populasyon ng may special needs ay napakataas. Bukod dito, ang isang trabaho ay nagbibigay sa karamihan sa atin ng may katuparan sa pakiramdam at saya. Ang pakikipagsapalaran ni Clay ay nakatulong sa kanya hindi lamang sa makabuo ng isang mabuting reputasyon sa paligid. Nakatulong din ito sa kanya na magtiwala sa sarili. Ngayon ay nakikipag-usap na siya sa mga tao na may higit na kumpiyansa at kumukuha na ng mga karagdagang order. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumago ang negosyo ni Clay. Ang mga usapan tungkol sa kanyang serbisyo ay mabilis na kumalat sa mga kapitbahay at maging sa buong lungsod. Lumakas ang demand kaya naman hindi na makasabay dito si Clay. At nagsimula na siyang kumuha ng kanyang mga kamag-aral upang ibahagi ang ibang gawain.
Subalit pinagtatawanan lang siya ng iba niyang mga kaklase nang malaman kung ano ang trabaho niya. Sa una, mayroon lamang 3 tao, ngunit kalaunan ang bilang ng mga empleyado ay tumaas hanggang 10 at lumampas pa ito sa 3 dosenang manggagawa. Noong Enero ng taong 2019, 1 taon lamang matapos ang paglunsad ng kumpanya ni Clay, ay mayroon ng 70 regular na mga customer kasama ang malalaking establishment tulad ng mga restaurant. Ang kita ng batang lalaki ay higit sa $7,000 bawat buwan. Sa kabila ng katotohanang nagsimula si Clay na kumita ng higit sa kanyang mga magulang, nagpasya siyang huwag tumigil doon. Nagsimulang palawakin pa ang magbigyan ng kanyang serbisyo na sumasakop hindi lamang sa kanyang mga kapitbahay, ngunit kumukuha rin ng mga order mula sa mga karatig bayan. Bilang karagdagan sa paglilinis ng mga basurahan, ang kumpanya ng batang negosyante ay nagsimulang mag-alok ng iba pang mga serbisyo, katulad ng paglilinis ng mga kalsada, paglilinis ng bahay at maging ang paghuhugas ng kotse. Ang kanyang kumpanya ay handa na magbigay ng anumang paglilinis at serbisyong transportasyon kung hiniling ng kliyente. Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit personal na pinangangasiwaan ni Clay ang lahat ng mga usapin sa negosyo at nagkikipag-ayos sa mga kliyente. Kahit na ang kanyang ina ay may bahagi rin sa kumpanya, nakikipag-usap sa mga kliyente, sumasagot sa mga tawag sa telepono at tumutugon sa mga emails. Dahil sa kamanghamanghang mga resulta ng kanyang kumpanya, nakuha ni Clay ang isang gantimpala mula sa gobernador. Hindi rin niya nakakalimutang magpahinga at magbakasyon. Plano rin niyang pumunta sa Dubai para sa Formula 1 Championship. Mahilig rin siya sa mga kotse. At sa katunayan ay marami na siyang nabili kasama na ang isang pulang Mercedes-Benz. Ang kanyang kumpanya ay mayroon ding mga kotse na magagamit ng kanyang mga empleyado, tulad ng Toyota Camry. Si Clay ay napanood sa National TV noong ibinahagi ng batang negosyante ang kanyang karanasan at nagsabi na hindi dapat sumuko ang sinuman. Sinabi pa niya na ang lahat ay makakahanap ng kanyang-kanyang lugar sa mundong ito. Dahil ang mga miyembro ng pamilya ay kadalasang abala at karamihan sa kanilang oras ay nasa trabaho. Palagi silang nangangailangan ng tulong. Halimbawa na ipaglalakad ang kanilang mga aso o ipagdidilig ng mga halaman, paggapas ng mga damuhan o paglilinis ng mga swimming pool. Ang isang abalang pamilya ay handang magbayad ng sino mang gagawa ng trabahong ito para sa kanila at maaaring maitayo ang isang negosyo na nagbibigay ng mga serbisyong ito. Si Clay mismo ngayon ay abala sa kanyang trabaho at maraming mga plano sa hinaharap. Pagbubuo ng kanyang kumpanya at pagpapalawak ng lugar kung saan magagamit ang kanyang serbisyo. Ang kwento ni Clay marahil ang pinakamahusay na patunay na ang bawat isa sa atin ay makakahanap ng isang lugar sa araw kung talagang nais natin. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ng batang lalaki na may autism na tinanggihan ng lahat ng mga employer sa lungsod ng 2 taon, ay may napatunayan ito sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!